Eto na yung live actual reaction ko sa full performance ni CJ Opiasa sa Miss Grand International 2024. Excited ka na bang malaman ang reaction ko? So, eto na nga. And dumako naman tayo kay Philippines Christine Opiasa. So, naka-shining shimmering gold din siya na present niya proudly ang Philippines, syempre. Tapos, kung napansin niyo doon sa production sa stage, ibinigay white yung flag. So, pinakita, feature yung flag ng Pilipinas and together with the disco ball. So, ang ganda talaga ng pagkakagawa. Tapos yung Philippines nasa kisame, nasa ceiling portion ng stage. Tapos, ganun ka-organized tsaka ka-systematic yung programming system doon sa Miss Grand International's production. Simulan muna natin etong stage. Parang ang napansin ko is disco ball or disco themed yung kanilang production with all the shimmering dress na nag-complement doon sa malaking disco ball sa center ng production, sa center ng venue. And then, complemented din siya doon sa 3D version na LED lights na merong mga animated, parang may gumagalaw na flag, mga ganyang eksena, mga kinamang ganyan. Kaya masasabi ko, this is one of the best asset na maipamalas ng Miss Grand International in every pageant na ino-organize nila at hinihild nila. Ito naman yung aking reaction sa top 20 announcement. So, ito na. 3 spots left in our top 20. Next up is Miss Grand Philippines. Ay, grabe no. Pang third to the last si CJ Opiasa na tinawag. So, correct me if I'm wrong. 3 girls remaining. Tapos, si Philippines na yung pang 18th na tinawag. So, buti na lang nakapasok siya sa top 20, no? And, eto na. Yung top 20 sa Miss Grand International. So, unang tinawag si Thailand. Ito yata yung fan vote. And then, sumunod na sina Colombia, US Virgin Islands, Malaysia, Mexico, Guatemala, El Salvador, France, Curacao, Spain, Paraguay, Japan, Brazil, India, United Kingdom, Dominican Republic, Indonesia, tama ko, pang 18 si Philippines, Myanmar, and then si Peru. So congratulations for making it to the first cup. Dito naman tayo sa swimsuit. Paglabas pa lang ni CJ Opiasa sa swimsuit, nakapostura na siya. And then nung pumunta siya sa sentro na may parang palutang na portion sa stage, yon another pose na naman, and then yun na. Naglakad siya, and then yung kanyang trademark na twist and twirl sa mga ganon. And then yung kanyang pasarela. Siyempre, talagang smooth flowing, hindi siya kinakabahan, siya talaga pinatunayan niya na pasarela coach siya. Napaka-perfect and hindi to pag-hype pa. Kung panoorin nyo at i-compare nyo sa mga ibang kandidata, siya yung isa sa mga pinakamagandang pinakita sa swimsuit competition. Dito na yung awarding of top 10 finalist. Kaya ito yung aking reaction. The final spot in this year's National 2024 Top 10 goes to Miss Grand Philippines. Ang nakuha naman sa top 10 ay sina Indonesia, si France, Myanmar, Peru, Spain, United Kingdom, India, Brazil, Dominican Republic, tapos ang Philippines. Pinakaba talaga tayo, no? Or baka naman sinasadya na panghuli ang Pilipinas sa tinatawag. Pero anyway, lahat sila daw na top 10 ay magkakaroon ng trip papunta sa Korea for 4 days and 3 nights para daw magpaganda. Yan, so yan daw yung gift nila para sa mga top 10. Ang galing din ng speech ni CJ Opiasa. So basing from my own understanding, she conceptualizes the power of self. Na kapag nahahayaan ang tao na maging ganid, if a person becomes greedy, envious, and clamoring for powers at the expense of others, na nakikita natin sa mga iba't ibang leaders na very corrupt o kaya starting wars against other nations, dito na talaga marami nagsasuffer. So if we start by our own self, habang may pagkakataon pa,
to put the pieces of puzzles together, we can solve kung ano man yung mga nangyayari sa loob natin. Siguro counseling, mga ganon, pwede para mabawasan yung mga ganitong klaseng pag-uugali na pwede natin gawin sa loob ng bahay. Ayan, kinokorek natin yung mga kasama natin sa loob ng bahay para paglaki nila, hindi nila may apply itong mga masamang ugali sa ibang tao. Yun yung pagkakaintindi ko. Correct me if I'm wrong. So, ang ganda na pagka-deliver niya, napakamalaman, hindi siya scripted, and confident siya sa pag-deliver ng kanyang speech. Sa gown naman, ang masasabi ko is, ang ganda, ang galing, yung white colored gown na yan, na parang kakaiba sa mga dinesign ni Mac Tumang. Tapos, meron yung shawl na talagang trademark ni CJ, which is yung pang-wasawas talaga niya. Kaya nga siya kinilalang bilang wasawas queen with that wasawas walk. Kaya iwawasawas talaga niya yung mga judges para mawasawas yung kanilang pag-iisip at i-score nila ng mataas si CJ. So, job well done din sa kanya kasi parang kumikinang talaga siya. There's something about her during that night na grabe. No words can express. So, hindi ko na naman siya hina-hype pa. Deserve talaga niyang ma-hype kasi umabot na siya sa top 10. So, malay natin, baka pumasok pa sa top 5. Eto na yung top 5 announcement. Kaya, ipapakita ko sa inyo yung reaction ko nung natawag si CJ. This year is Miss Grand Philippines. So, yung question kasi is, what is the most na pinag-uusapan dito sa world and how you can manage it? Parang ganun yung question and napakasimple lang kung iintindihin mo. So, si Christine Opiasa naman, yung sagot niya is yung pinaka-trending issue, concerning issue is war and violence. So, respect yung pinaka-importante na gawin mo para sa sarili mo and para sa iba para hindi mangyari yung greed, yung power struggle, power grabbing, and may iwasan yung war, yung mga ganyan. So, napakasimple lang yung sagot ni CJ Opiasa, hindi na niya pina-expound pa. And then, sumunod naman si Myanmar, ang sagot niya is all about Mother Earth, yung garbage, reduce, reuse, recycle. And then si Brazil naman, yung iba rin yung sinagot niya. Hindi war yung pinili niyang sagot, yung tungkol sa social issues sa country niya. And then si India naman is tungkol sa poverty. And then kay France naman is all about media. Pero biglang nag-stutter siya, nag-stop siya. So hindi niya masyado na-expound yung sinabi niya. Pero patalastas muna, yung host, no, parang may napansin ako na medyo nagbago yung shape niya, no? So parang hindi ganito yung shape niya nung mga previous years na nag-host siya. So siguro nag-diet siya, kaya siguro parang nadibago lang talaga ako. Sorry na lang sa sa observation ko, baka may mang-bash. Eto na, yung awarding talaga at crowning ceremony ng Miss Grand International. Hindi ako nag-expect pero masaya na ako sa top 5 finish ni CJ Opiasa. So, ito na yung reaction natin. The new Miss Grand International 2024 is India. First runner-up. O, di ba? So, happy pa rin ako kasi first runner-up ulit ang Pilipinas. So, congratulations to India for winning the first ever crown sa kanilang country. And, syempre, no hard feelings ha. Sabi ko naman sa inyo dati huwag masyadong umasa para hindi masaktan. So, for me, it's okay kasi first runner-up is still a big achievement. Kaya, hindi ako bitter and I'm happy for CJ Opiasa for placing as first runner-up. Pilipinas talaga ang best in first runner-up. So, congratulations once again kay CJ Opiasa, first runner-up sa Miss Grand International 2024. Ginawa mo na ang lahat and we are so proud of you. And sana nagustuhan niyo lahat ang ating live full performance ni CJ Opiasa. Sorry, hindi siya pwedeng i-video kasi malakas mag-copyright ang Miss Grand International. So, that will be all. Follow nyo na lang ako sa social media accounts ko, sa Instagram, YouTube, and Facebook. That's it guys. Good night and have a nice day.